Ang pamagat ng aking paksa ay ang gaba, dili magsaba, at iba pang kawikaan. May kaibigan akong pari na nagsabi sa akin minsan, "The Lord will fight for you and you won't need to lift a finger." Mula iyon sa Exodo na simple ang nabasa kong salin. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, wala kayong gagawing anuman. Hindi ko na maalala ang eksaktong problema na naibahagi ko, maaaring personal o may kinalaman sa trabaho o baka pareho. At malamang ay mabigat sa karaniwan para maihinga o maibahagi o maidaing dahil ang totoo'y mas mapagsarili ako kung may bumabagabag sa loob. Ako ang tipong na iraraos ang araw na parang walang umihiwa o dumadagan sa dibdib. Nagagawa ko ang trabahong inaasahan sa akin na parang hindi ako mapupugto. Pero alam ninyo kung paanong lumuha, na parang wala ka nang itatangis pa dahil sa sukdulang sakit. Naalala ko ang isang matandang dalit ng mga Tagalog. Ang luha ay kung tinanggap, di daramdamin ang antak. Ang aayaw at di mayag, galos lamang magnanaknak. Dalit ang tawag sa tulang binubuo ng 8 pantig bawat taludtod o linya. May 4 lamang na taludtod at may isang tunog o tugmaan sa dulo ng bawat taludtod. Paborito ko ang dalit na binigkas dahil pinatutunayan hindi lang ang malalim na karunungan ng ating mga ninuno, kundi pati na ang talas ng kanilang pagdamdam, na ang tanging makapagdudulot ay mahaba at maigting na karanasan sa buhay. Tanawin mo sa malayo ang isang musmos, patakbo-takbo, puno ng pagtataka sa mundo, paruot parito, hanggang madapa at magalusan ng tuhod. At ano ang gagawin ng musmos? Magpapalahaw ng iyak, hihingi ng atensyon o habag, hanggang sasabihin ng magulang o ng lola, ang tawag namin sa aming inang, "Tayo! Tayo!" Malayo sa bituka ang galos sa tuhod. Ang matanda sa lahat ang nagsasabi niyon. Ang magulang ng magulang na dumaan na sa iba't ibang yugto ng pagsubok. Pagkaulila mulang bata, lubhang karalitaan, ikalawang pandaigdigang digmaan, pagkamatay ng anak, pagtatalo-sira ng kabiyak, pagsasamantala ng itinuring na mga kaanak, pagkakasakit, at sa pagdaan pa ng mga taon, pangalawang buhay, pagkabalo. Ano pa ang hindi naranasan ng isang nakasaksi ng buong maghapon at maraming maghapon ng buhay hanggang kailangang harapin ang papalubog ng araw. Ang matanda na nakatanaw sa musmos, malayong malayo. Lalaki ang apo, lilikha ng sariling mundo, iibig, masasaktan, tatangi sa mga pagkabigo at pagkawala ng mga bagay na pinahalagahan, ngunit humulagpos. Ganoon ang siklo ng buhay. Lumalaon, ang palahaw ng musmos ay namamaos hanggang tuluyang paglahuan ng tinig. Hindi sasapat ang luha sa pinakamasakit na punyal na tatarak sa puso. Nagtataka ako noong bata bakit umiiyak ang inang kapag mahal na araw at nananalangin. Iyon ang panahon ng pagninilay sa sakit at kamatayan sa krus ni Jesus para sa mga sumasampalatayang Katoliko.
Saka ko napagtanto, kaipalay hindi lang siya nananalangin. Binubuhay niya sa imahinasyon ang mga tagpong hindi niya personal na nasaksihan, ngunit taimtim na pinananaligan. At sino ang hindi maaantig sa kwento ng lalaking nag-alay ng sarili para sa sanlibutan? Alang-alang sa mga taong nawawala ng pag-asa dahil sa pang-aapi at pandarahas ng imbing kapangyarihan. Upang sa kalaunan ay pagtaksilan din pala, pagkakaisahan upang ipako sa krus, at nang ibaba sa wakas ay kinanlong ng inang puno ng hapis. Naririnig ba niyo ang pagtangis sa ganoong tagpo? Parang nagtining ang lahat ng sakit. Walang gamot ang pagdadalamhati at ubod ng tahimik. Iyon ang pahiwatig ng dalit. Ang talas ng imahinasyon ay parehong sumpa at pagpapala kung gayon. Naroon iyon sa ating mga ninuno at nananalaytay sa ating dugo. Isang pribilehyo at isang babala. Ang paksa nitong pagbabahagi ay may kaugnayan sa mga kawikaan, sa lawikain o matatandang kasabihan. May naalala ba kayong bukang bibig na tagubilin ng inyong mga magulang noong kayo ay mga musmos? Mula sa aking ina, ang lagi kong naririnig, ang buhay ay parang gulong. Minsan ay nasa ibabaw, minsan ay nasa ilalim. Pero may marikit itong bersyon. Ang buhay ng tao ay parang gulong, magulungan at makagulong. Ibig sabihin ay hindi plastado ang kapalaran kung tutuusin. Kaya ang kasunod na kabilin-bilinan ng ina, huwag kayong mangmamata ng kapwa. Huwag manghahamak. Huwag magmalaki sa kung ano ang mayroon ka at tinatamasa ngayon dahil lahat ng bagay ay lumilipas. Mula naman kay tatay, ang tumimo sa akin ay ang kasabihang, madaling maging tao, mahirap magpakatao. Sa isang banda, nakatuon siya sa sukdulang posibilidad ng tao, ang makatupad sa atas, sa mulat-mula na maging kawangis ng Diyos na kanyang manlilikha. Sa kabilang banda, narinig ko din sa aking ama ang katagang taong-tao. Sabay ng sunod-sunod na pag-iling kapag naghahalo ang lungkot at dismaya sa kapwa na hindi nakaalpas sa palusot pagkatapos magpadala sa tukso at sasabihin, ako ay tao lamang. Ang totoo'y maaaring magbago ang kahulugan ng pahayag sa pamamagitan ng pagbigkas. Taong-tao. Sa mababang tinig na parang laylay ang balikat at taong-tao. Taong-tao. Sa tinig ng pataas, may pagkamangha, may pasasalamat, pagpupugay at selebrasyon na nakatawid ang nilalang sa antas ng may lalang. Kawangis, kapilas ng may likha sa lahat. Ang gaba, dili magsaba, ay kawikaan ng mga Bisaya at nakahagip sa aking interes nang marinig ko itong sambitin ng pangalawang Pangulo upang aluin ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa kanyang pagdalaw sa hindi inasahang danas ng kalupitan at karahasan mula sa mga alagad ng batas na sumugod sa kanilang lugar, dala ang warrant of arrest para sa hinahanap na pastor. Tumagal ang
mga pulis doon sa KOJC compound ng halos 2 linggo. Sa naganap na hearing sa Senado ay malinaw na walang search warrant ang mga alagad ng batas. Ngunit nagawa nilang halughugin, hukayin at laspagin ng walang pakundangan ang loob ng pook at kalooban ng mga taong nakatira doon. Ang mas malala, pinanindigan ng namumunong general ang katwiran sa kaniyang ginagawa at hindi tinanggap ang nakikita ng publiko na paglabag sa saligang batas. Walang search warrant, pero nakubkob ang lugar. Isipin mo na nakikinig ngayon kung ito ay ginawa sa simbahan sa Quiapo o sa Manila Cathedral o sa simbahan ng Iglesia ni Cristo o sa masjid ng mga Muslim o kahit pa sa pinakapayak na simbahan sa inyong parokya. Sa mas malapit pa o mas maabot kamay, isipin mo kung ang pagkubkob ay ginawa sa iyong bahay na pinagsususpetsahang pinagtataguan ng isang nais arestuhin ng mga alagad ng batas. Ngunit dahil hindi nila makita, ay walang habas na hinukay ang isang bahagi ng iyong bahay. Dahil, ang sabi ay may pagtibok, heartbeat, na natutukoy daw ang daladala nilang kasangkapan. Ang pamilyang naninirahan sa loob ay matataboy sa labas. Walang kapayapaan dahil walang balak umalis ang mga kumubkob sa iyong tahanan. Ang estruktura ng bahay ay nalagay na sa peligro. Ang dumi at panghi ay naghahalo. Laksang estranghero ang biglay na mahala, natulog at kumain sa iyong sagradong lugar, ang iyong tahanan. Samantala, ang Pangulo ng Bansa ay naunang naglabas ng pahayag na lubhang taliwas sa pinatutunayan ng mata at ng mga balita na walang armas na dala ang mga pulis, walang karahasan, walang pagmamalabis. Wala rin siyang nakitang mali sa pagpapaselfie ng mga taong gobyerno sa sinuspinding alkalde ng Bamban na tinutugis ng Senado dahil di umano sa koneksyon nito sa Pogo at iba pang iligal na gawain. Kung ang pinakamataas na opisyal ng bansa ay walang buto, walang gulugod, walang pamantayang sinusunod sa pagitan ng tama at mali, ano ang matuwid na susundan ng mamamayan? Hindi mo kailangang maging relihiyoso para makiisa sa pinagdaanan ng mga kasapi ng KOJC. Hindi hadlang ang mga kaibahan sa pananampalataya. Isang malaking disgrasya at kalamidad at kahihiyan ang mga pinunong may atas na protektahan ng mamamayan pero unang lumalabag sa kanilang karapatan. Sa isang pagtanaw, ang gaba ay tinuturing na hindi sa tao, hindi sa Diyos. Non-human, non-divine. Iyon ay isang katutubong paniniwala sa pagbalikwas ng kapalaran na halos walang babala, pero nagtitiyak ng lagapak ng bigwas. Maaaring maitanong, ang paniniwala bang ito ay pagsuko na sa kapangyarihang wala sa kamay ng may katawan? Ibig sabihin ay pinauubaya na ng may katawan sa puwersa sa labas ang balikwas o higanti sa isang gumawa ng masama, ng api o nagsamantala, buhong na ng halay sa kalooban ng isang nilalang. Ibig sabihin ay walang kailangang gawin o hindi na dapat kumilos ang isang ginawan ng masama? Ito rin ba ang ibig sabihin ng matandang aral
Kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Nang katapat sa Ingles, whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. Sa unang tingin, ay parang pagiging pasibo ang pagturan sa gaba ng mga kapatid na Bisaya. Sa personal na antas, kung ikaw ang ginawan ng masama, tatanggapin mo ba ng walang paglaban ang ginawa sa iyo ng masamang loob? Maaring 1, 2, 3 beses na mapalalampas ay palalampasin. Pero may kasabihan din tayo, kapag puno na ang salo, kinakalos. May isa pa, ang taong mabait, pag nagalit, ay lintik. Ibig sabihin, hindi nananatiling walang kibo ang isang inaapi o nilolokong paulit-ulit, harap-harapang inuupasala, iniinsulto, nililibak, hinahamak at dinuduro ng isang may kapangyarihan. Paano naman ang salawikain na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa? Hindi ba tila kabaligtaran ito ng pagsasabing walang kailangang gawin sa oras ng pagsubok at kagipitan dahil bahala na ang Diyos? Kapag sinagad mo ang kabutihan ng tao, darating ang oras, sabi din ng matatanda, maghahalo ang balat sa tinalupan. Nang ibig sabihin, laban kung laban, digma kung digma, walang urungan. Kung pelikula pa yan ni FPJ, na hindi namamatay na bida sa kwento kahit gaano karami ang kontrabida, ay sasabihin, sinimulan mo, tatapusin ko. Maaaring ang taong inaapi ay bumaling sa lahat ng maaaring hingan ng saklolo. Pero ang tumambad halimbawa ay tulad ng mga buwitre sa Kongreso, mga lingkod bayan, kuno ng interes ay hindi para magsilbi sa mamamayan na kanilang sinumpaang paglilingkuran, kundi para manatili sa posisyon at kapangyarihan upang lapastanganin ang bayan. Itinataas nilang mga sarili na malilinis at walang bahid. Nanlilitis sa halip na gumawa ng batas, nanguusig at nanggigipit, nagkakalkal ng 125 million na confidential fund sa opisina ng Vice Presidente na halal ng 32 milyon. Pero mga kongresistang nagpapasasa ng budget para sa kanilang mga sarili na walang ibang matang tumitingin at hindi isinasa publiko. Gumagastos ng salapi ng bayan ng walang sapat na pag-uulat, kundi liquidation by certification, nang ibig sabihin ay sapat na ang kapirasong papel para palusutin ang kanilang paggasta nang walang pagkukwenta ng ibang ahensya. Sa madaling salita, walang pananagutan. May matandang salawikain, bago ka bumati ng sa ibang uling, pahirin mo muna ang iyong uling. Hindi lang uling ang nasa mukha ng mga palalong kongresista, kundi aspalto't graba. Dapat na malinaw sa atin bilang mamamayan na ang trabaho nila ay gumawa ng batas. Ngunit, ano ang palabas na ating napapanood mula sa mga kapita-pitagang mambabatas? Kaliwat kanan ang mga hearing, nagpapatawag ng mga resource person para idiin at alipustahin. Nagtatanong ng mga tanong na walang kapararakan. Hindi tayo pinasisilip sa kung ano ang panukalang batas
na nais nilang mabuo mula sa mga pagdinig? O kahit bago man lang ang pagdinig? Mayroon bang hearing na nagpapaliwanag sa atin bakit kailangan ang pagsisiyasat? Anong panukalang batas na kanilang inihahain? Ano ang mga patlang sa impormasyon na hawak nila na nais nilang mapunan para makalikha ng batas na magsisilbi sa interes ng mamamayan? Wala. Wala tayong naririnig na paliwanag mula't mula. At bakit umaasta ang mga mambabatas na parang sila ang hukom, parang bukal ng katarungan ang kanilang posisyon? Hindi nila iyon responsibilidad. Ang pagpaparusa, ang paghahatol ay wala sa saklaw ng kanilang kapangyarihan. May ibang ahensya ang nakatoka sa audit. At kung may paglabag sa batas ang isang opisyal ng gobyerno, kaugnay ng mga illegal na gawain, mayroong ombudsman at mayroong civil service commission, hanggang sa mga korte mismo kung nasasangkot sa anumang kriminal na gawain ang opisyal. Dapat nating igiit. Ano ang batas na iyong lilikhain, papalitan o aamyendahan? Nasasaksihan natin ang mga mapaniil na mambabatas. Winawasiwas ang kanilang kapangyarihan nang walang katiting na paggalang sa atin bilang mamamayan, sa kanilang nililitis at pilit na pinasusumpa laban sa sarili. Anong batas ang inaasahan natin sa mga kamay ng sumasakal sa katarungan at nanduruhagi sa karapatan ng tao? Hindi ba't pilit nilang ikinakabit ang EJK sa nakaraang Pangulo as a war on drugs na di umano'y bigong misyon dahil marami ang namatay? Maitatanong, hindi ba't ang EJK ay pagpaslang ng walang pagkurap sa walang kalaban-laban gamit ang armas? Walang due process, sabi nga. Ngunit kung walang armas, hindi ba't EJK ang tahasang ipinapalabas ng mga balakyot na mambabatas sa publiko, hawak ang ulo, kinigilitan ang leeg, sinusunog sa harap ng mga manonood, at ang lalong malala, iniimbita nila bilang mga resource person. Ibig sabihin ay pinagkukuhaan ng impormasyon upang di umano'y makatulong sa panukalang batas na hindi naman sa atin inihahayag. Ano ngayon ang kanilang kabuktutan? Ang kabuktutan nila ay ang trato nila o pagmaltrato sa mga inaanyayahan na bago pa man sampahan ng kaso o hatulan ng batas, ay tinawag na nilang mga kriminal, agad na itinuring na mga public enemy, nginungud-ngod at ipinapahiya sa madla, na kung hindi magiging mapanuri, ay sasama sa kolektibong pagpaslang sa espiritu ng isang pinagkaitan ng katarungan. Tutol sa EJK, pero EJK ang isinusubo sa bibig ng madla sa pamamagitan ng kanilang mga palabas. Dahil ang lipunang nalilinang ng mga dakilang mambabatas ay lipunang nagpapako sa krus sa sino mang taong ang unang karapatan ay ituring siyang inosente hanggang mapatunayang nagkasala. Nagmamalinis ang mga nagmamalabis, samantalang sila ay hindi natin makilatis. Walang hearing para sa sariling budget
ng Kongreso ang binubuksan at ipinaririnig sa taong bayan. Ulitin ko, walang hearing para sa sariling budget ng Kongreso ang binubuksan at ipinaririnig sa taong bayan. Tama ba yon? Walang pagbubukas ng kanilang mga libro para isiwalat sa publiko ang paggastos nila sa pondo na napalulusot, sabi ko nga, sa liquidation by certification na walang resibo, gayong bilyon ang pinag-uusapan. Tama ba yon? May dagdag bawas sa inaprobahang budget. May isinisingit ng walang pag-uusap o pagtitimbang basta't ang makikinabang ay malapit sa may hawak sa bigasan at may mahabang kamay para dumukot sa kaban ng bayan. Narinig ninyo ang kawikaang nagpapataasan ng ihi. Nang ibig sabihin ay nagyayabangan, nagmamagaling sa isa't isa. May mambabatas pang may kwintas sa krus, ng krus sa dibdib. May mga kumakatawan di umano sa mga guro, mga nakapagtapos sa malalaking universidad, pero nagpakita ng kagaspangan ng ugali, nanduro sa kapwa. Minaliit ang kakayahan ng kanilang mga inanyayahang bisita. May isang babaeng dating opisyal ng pulis mula sa nakaraang administrasyon ay harap-harapang inuupakan nila sa pagsasabing hindi karapat-dapat sa posisyon na kanyang inaplayan at hindi raw iyon makakamit kung hindi malakas sa dating Pangulo. Nang magbigay ng kanyang background, ang tinanong ay may mataas na edukasyon at karanasan palang may kaugnayan sa pamamahala ng ahensyang sabi niya ay may 2 pangunahing atas, charity at lottery. Ngunit ang mga mambabatas, pansinin ninyo, nagtatanong ng may konklusyon ng nabuo sa kanilang isipan. Ang mga mambabatas ba ay hukom para magpasya kung ano ang katotohanan at kasinungalingan? Sila na ba ang huwes para mag-utos ng detensyon sa mga taong idinidiin nila sa bawat hearing sa pag-asang aaminin ang tinatanong laban sa sarili ang ipinapataw nilang kasalanan? Kung nabubuhay tayo sa panahon ni Jesus, ay makaririnig tayo, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, ipukol ninyo ang unang bato sa babaeng isinusumpa ninyo. Sa Biblia, ang tawag ni Jesus sa mga ganitong tao ay mapagpaimbabaw. Mga mapagpaimbabaw, sabi niya, sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinintahan ng puti, marikit at malinis ang anyo sa labas, datapwat sa loob ay puno ng mga kalansay at ng lahat na karumal-dumal. Tandaan natin, may konsekwensya ang bawat ginagawa. Sabi ng isang salawikain, kung ano ang itinanim, siyang aanihin. Kung kaya, mayroon ding isa pang paalala, magtanim ka ng hangin, bagyo ang aanihin. Ang hangin ay kailangan ng tao, pero pag sinabing tila may masamang hangin ang papalapit, asahan mo ang pagdating ng bagyo. Makapipinsala. Ipinahihiwatig ang ugnayan ng sanhi at bunga ng isang gawa o kilos mula sa kung ano ang balak. Kung masama ang pagbabanta, di malayong kalamidad ang naghihintay sa isang tao. Pero tandaan din natin na ang balak o banta ay hindi pareho sa gawa. May balak na hindi ginawa. May balak na iba ang nagawa o ginawa. May balak na kabaligtaran
ang ginawa. Kung tutuusin, hindi ang balak, kundi ang mismong ginawa ang magbubunsod ng gaba. Kung masama ang balak at ginanahan pa ang gawang masama, ang gaba dili magsaba. Ang kawikaan tungkol sa gaba ang pinakamalapit na maiuugnay ko sa sinabi ng kaibigang pari. Ang Diyos ang ating tagapagtanggol, hindi kailangang mag-angat ng daliri, hindi kailangang tumingki ni katiting. Huwag mangamba. Ang gaba, dili magsaba. Kung paglilimian, ay sukdulan ng kapayapaan ng taong inaapi. Ulitin ko, sukdulan ng kapayapaan ng taong inaapi. Lumalaban ng maigting kumikilos at hindi magpapagapi sa nang-aaping kaaway. Bago ka umabot sa himatong ng gaba, dumaan ka na sa matinding apoy at pakikipagbuno sa sariling halimaw. Ang sariling halimaw ay nasa anyo ng pangamba, kahihiyan, pagkagimbal, panghihina, kawalan ng pag-asa, at maaari ring pakikiapid sa gumagawa ng masama. Kaya nga mayroon ding kasabihan, ang taong nagigipit sa patalim, kumakapit. Ibig sabihin ay dumating siya sa matinding pagsubok. At kasama dito ang gutom o pagkalam ng tiyan, ang labis na kahirapan, maaari ding ambisyon, at pagnanasa na tamasahin ang mariwasang pamumuhay. Ganyan ang tukso. Iba-iba ang mukha, iba-iba ang anyo. Ang tagumpay ng tukso ay nagsisimula sa sandali ng pagkahulog hanggang mauwi sa pagkalulong. Ganyan ang adiksyon tulad ng droga o adiksyon sa bagay na nagbibigay ng ilusyon ng kapangyarihan. Patikim-tikim sa simula, hahanap-hanapin, hanggang maging sistema ng katawan at ng buhay sa pangkalahatan. Ang gaba, dili magsaba. Sa pagsambit mo nito, nagawa mo na ang lahat ng magagawa. Kung kaya, huwag mangamba. Hindi kailangang mabagabag o mabagbag. Oo, may salitang mabagbag o nabagbag. Para sa kaalaman ng lahat, nang ibig sabihin ay parang tinitibag kung baga ang bundok upang pumatag. Matinding pag-alog ito kung gayon ng kalooban. Isang uri ng pagkawasak. Inaalis ang kapayapaan. Pero, pakatandaan, huwag mangamba. Para sa may matibay na pananampalataya at namumuhay sa kapayapaan, ang gaba sa Ginoo, dili magsaba. Para sa mga inaapi, wala kayong kailangang tingkiin ni katiting. Nakikita mo na bago pa ang pangyayari at nakikita mo ngayon ang dati nang nangyari. May sandali ng pagtutuos, may pagtitining sa panahon, walang halos babala. Nakatingkayad, marahang-marahan, ngunit tila sumusumpa. May bangis ang mahiganting langit at maniningil sa mga tampalasan at sukab. Sa Henesis, ay itong tampok na larawan sa pagitan ng babae at ng ulupong. Mula sa tinig ng Diyos ay sasabihin, sa iyong ginaway may parusang dapat, na tanging ikaw lang, yaong magdaranas.
ikaw ay gagapang, ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae, laging mag-aaway, binhimo't binhinyay, laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Napaka-dramatikong tagpo. Tunggalian ng babae at ng ulupong. Ano ang inyong naramdaman nang marinig ang pahayag? Hindi ba't ang pahayag ay pagbibigay lunas sa mga inaapit pinagsasamantalahan? Paano? Mauunang durugin ng babae ang ulo ng ahas, at kung magkagayon ay paglalahuan ng lakas ang ulupong, hindi na siya makatutuklaw. Para sa mga kampon at lehiyon ng kadiliman, mga taksil sa bayan, balakyot, mapadiil, ubod ng walang hiya, mga buhong, buktot at baluktot. Sabi ng matatanda, lintik lang ang walang ganti. Ang gaba, dili magsaba. Hanggang sa muli. Daghang salamat, maraming salamat sa pakikinig. Ito po ang inyong lingkod, Rebecca T. Año-Nuevo, Filipino, para sa wika, para sa bandila, para sa kapwa, para sa Diyos. Maraming salamat.